Nagdidepende ang layo ng iyong mararating sa iyong pag-uugali at pananaw. Your success or your failure will depend on your attitude, on your perspective, or your belief. The question is, how do you see this bad things or bad experiences happening to you? Dalawa lang naman po ang pwede nating maging pagtingin pag tayo ay nahihirapan. Pwede mong makita yan bilang parusa, o pwede mong makita yan bilang pagpapala o bendisyon. You can see your sickness or your problem as a prison, but I think God is inviting us to see our problems, sickness, and challenges as a passport. Pwedeng pabigat o pwedeng magiging daan ng iyong kaginhawahan. How do you see life? Is it a prison or is it a passport for you? Oo nga naman po, halimbawa pag meron kang utang, yung mga iba, di na makatulog, hindi mapakali, kaya po meron taong nagpapatiwakal, nagpapakamatay, nagbibigti. Kasi sabi nila yun na lang yung sagot para makatakas sila sa kanilang mga utang. But you know what? Your debt can also be your passport. What is a passport? Ticket, a passes, so that you can enter into a aircraft, an airplane. Saan pupunta po yung airplane? Kahit saan. Sigurado naman, mas maganda kaysa sa iyong kasalukuyan na kinalalagyan. Meron po akong kakilala na puno po sa utang. Pinahunting, pinapakulong. Pero para sa kanya yung utang niya, naging motivation niya. Nagpursige, nagpumilit. Sinwerte naman po, nakapag-abroad, nakakita ng trabaho, nag-ipon. At paunti-unti nabayaran yung mga utang. Dumating po ang araw na nakauwi din dito sa Pilipinas sa paggawa niya ang kanyang bahay. Kung hindi siya nagkaroon ng utang, siguro hanggang ngayon, dito pa rin siya sa Pilipinas, naghihirap. Pero nakita niya yung kanyang mga utang bilang isang paraan para magnais, mag-asam ng isang mas magandang kalagayan kesa do sa kanyang kinalalagyan. Oo, pag nagkasakit ka, pwede mong makita yan bilang pulungan. Pag ikaw ay may karamdaman, nandun ka lang sa kwarto, nagpapagaling ka. Pero alam niyo po ba na pwede mo din naman makita ang iyong sakit bilang passport, bilang daan para mapabuti ka. Meron po mga iba nagkukwento sa akin, magsimula nung nagkaroon po ng sakit yung kanilang minamahal, sabi, Father, bumait. Hindi na po kamukha ng dati. Tumigil po sa pagbibisyo. Dati, nakakaubos ng ilang pack ng sigarilyo ngayon. Tumigil. Natakot sinabi ng doktor, kung hindi mo titigilan niya, mamamatay ka. Meron po mga iba nung nagkaroon sila ng sakit, naging paladasal. Meron din po mga ibang pamilya na kung saan nagkaroon ng sakit ang kanilang minamahal, nag-usap-usap yung mga hindi nagkikibuan, yung mga nag-aaway. See, the sickness has become a passport to new and good things. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia. In the book of Genesis, there is this very beautiful story about Joseph. Kung kayo po ay dumadaan sa mga sunod-sunod na pagsubok, find inspiration in that story of Joseph the Dreamer. Kinamuhian po siya ng mga kapatid niya, pinagselosan siya, naiinggit sa kanya, binenta po siya, naging po siyang alipin. May nakabili po sa kanya pero na-attract po yung asawa ng kanyang master sa kanya. Dahil tapat po siya, ayaw niyo po yung pumayag na magkaroon sila ng affair. Pinagbintangan siya. Nagalit po yung kanyang amo. Siya po ay pinakulong. 13 years, he was in prison. Imagine that. Iniwan na lang po siya para mabulok doon sa kulungan. Pero binigyan siya ng isang talento ng Panginoon. Ano po yon? The ability to read dreams. At dahil po doon sa kanyang abilidad, narinig po ng hari, tinulungan niyang hari ng Ehipto. From the prison, he became the right hand of the king. Tingnan niyo po yun. From the pit to the throne. From the bottom to the top. Dahil hindi siya tumigil na nagtitiwala, naniniwala, umaasa sa Diyos. But here is the very beautiful detail in that story. Read about this. Nung nagkaroon daw po ng anak si Joseph, dalawa po yung naging supling niya. At napakaganda po ng pangalan ng dalawang anak niya. Ang pangalan ng isang anak niya, Manase. At alam niyo po kung anong ibig sabihin ng Manase? To forget the painful past. To forget the painful past.
Yung pangalawa po niyang anak, pinangalan niya Ephraim. Ano pong ibig sabihin ng Ephraim? To be fruitful in times of adversities. Ang ganda po, no? Ano po ang sinasabi sa atin nito? Kung hindi ka titigil na nagtitiwala, naniniwala sa Diyos, darating ang oras at panahon din, bibigyan kanya ng Manase at Ephraim. Ibig sabihin, yung sakit, yung bigat, yung hirap na nararanasan mo, makakalimutan mo din yan. Kung magtitiwala ka, maniniwala ka, hindi mo iiwan ng Diyos, pagkakalooban kanya ng umaapaw na bunga sa iyong buhay. Kamukha din po dito sa ating nabasang ebanghelyo. Itong taong may ketong, iniiwasan siya ng mga ibang tao kasi nung unang panahon, pag meron kang ketong, ang tingin sa iyo, makasalanan. At ang mga ibang tao, aniwala nila na yung kasalanan mo at yung sakit mo, pwede mong maipasa sa kanila. Pero naglakas ng loob itong taong lumapit kay Jesus. Humiling siya at anong sabi ng Panginoon? Ask and you shall receive. He asked to be healed and he received this healing grace from Jesus. Pero ito po yung magandang detalye. Hindi niyo po napansin. Nung gumaling siya, nakalimutan na niya na dati may sakit siya, na dati may ketong siya. Dati nung may ketong siya, siya mismo umiiwas sa mga tao. Kasi yun yung utos ni Moises eh. Pag meron kang sakit, wag mo lalapitan yung mga tao. Pero dahil nung gumaling siya, nakalimutan na niya yon. Anong ginawa niya? Lumapit siya sa mga tao at binalita niya ang ginawang milagro ng Diyos sa kanya. Because of Jesus' blessing, because he received this miracle healing in his life, he forgot the pain of his past. And he became fruitful. How? By proclaiming the goodness of God, not only there in Israel, but also abroad. Sabi po, lumabas pa siya ng bansa. Di ba tayo din pong lahat? Yan yung panalangin natin. Pagdating ng araw, sana makalimutan ko yung sakit. Pagdating ng araw, aapaw ang pagpapala at bendisyon ng Diyos. Posible. Paano? Magpakumbaba ka, lumapit ka kay Jesus, humiling ka. Minsan po, ako po ay nalulungkot pag mayroong mga ibang tao na pumupunta dito sa parokya na ino-open up po, binubuksan yung kanilang mga problema sa akin. Lalong-lalo na nalulungkot po ako pag yung mga nagka-counseling sa akin, mga misis, isa lang naman palaging sinusumbong sa akin eh. Yung kanilang mga mister matitigas ang ulo. Merong number 2, may number 3, may number 4 pa. Ang kinalulungkot ko po dito, ito po no. Kadalasan po sa mga nangangaliwang lalaki, ang yayaman, they are well off. Hindi ko naman po sinasabi lahat, no? Meron po iba dyan, wala nang ang pera, nang bababae pa. Hindi po ba? Pero kadalasan po, totoo po ito. Kung sino pa yung mga pinagpala ng Diyos ng sobra-sobrang pera, sobra-sobrang kayamanan, sobra-sobrang kapangyarihan, sila pa yung may lakas ng loob na mga liwa at magkasala. Bakit nakakalungkot po ito? Kasi ang tanong, nasaan yung utang na loob mo sa Diyos? Tinaas ka ng Diyos, inangat ka ng Diyos. Nasaan ngayon ang Diyos sa buhay mo? Bakit nakalimutan mo siya? Diba? Pag pinagpala ka ng Diyos, sana tanawin mo naman na utang na loob yun, pasalamatan mo siya, purihin mo siya. The least that you can do is to be faithful to God because God has blessed you with power, with health, with wealth. Amen? Pero yan po yung malungkot na katotohanan. Kung sino pa yung pinuno ng grasya ng Diyos, sila yung mga nakalimot sa ating Panginoon. Pero may hangganan din ang lahat. Nakikita ng Diyos ang lahat. Maaari yung iba sasabihin nila, kaya nga po Father, parang hindi na ako naniniwala sa Diyos kasi kung sino pa yung mga masasama silang binibindisyonan ng Diyos. Hindi po totoo yon. Ang buhay ay gulong. Tandaan niyo po, umiikot lang yan. May hangganan din ang lahat. Kaya kung ikaw ay nasa baba, kung ikaw sa tingin mo nasa kulungan ka, huwag kang titigil na maniwala at magtiwala sa Diyos. Pagdating ng araw, itataas ka din niya, iaangat ka din niya, ikaw din ay pupunuin ng kanyang grasya. Yung mga walang utang na loob na ngayon nasa taas, ibababa niya. Believe in miracles. They are true. Miracles do happen. God can create
possible things from the impossible. Amen? Ako na lang po, saksi ako dyan. Last year, palagi ko naman po sinasabi sa inyo, di ba? Na meron po ako frozen shoulder. Yan yung palagi kong dinadaing nirereklamo. Hindi ko man po mataas itong aking kamay, hanggang dito lang po. Siguro po dahil din sa pagod, sa stress. Pero nung pinalad po akong makapunta sa Lourdes, France, sikat na alam natin ang mga taong may sakit doon gumagaling dahil po doon sa tubig. Pagdating ko po doon, talagang uminom po ako ng 1 litro ng tubig galing po sa bundok. Yung aking po nanay talagang pinahid sa akin, konti na lang, paliguan po ako doon sa kalsada, doon sa tubig. But as I was drinking, I was praying. Alam niyo po kung anong dasal ko't dalangin sa Diyos at sa ating mahal na ina? Sabi ko, alam ko po, imposible na gumaling yung aking frozen shoulder kasi ang dami ko na pong pinuntahan na doktor, chiropractor, albularyo, manghihilot, hindi po gumagaling. But Lord, please heal my frozen shoulder so that I can proclaim your goodness, your power, your greatness to people. Sabi ko, Panginoon, kahit na 1 taon po, bakit ipakita niyo po? At alam niyo po ang mabuting balita, last November, hindi man po natapos ang 1 taon, napansin ko po ito. Natataas ko na po ang kamay ko diretsyo. Dati hindi ko po mataas hanggang ganyan lang. Isang malaking milagro, magtiwala po kayo, ako na nagsasabi. Kala mo hindi posible? Posible. Kung meron kang paniniwala, pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Ano yung bagay na napaka-imposible pero gusto mo na mangyari sa iyong buhay? Maaaring sa iyong finances, maaaring sa inyong relationship, maaaring sa iyong sakit, maaaring sa iyong trabaho, whatever it may be, my dear friends. Trust in the Lord. He is the one who creates miracle. At pag ikaw ay dumadaan sa problema, remember, see that as your passport. And always pray, say, someday, I will have my Manasseh. I will forget the pain of my problem. Someday, I will have my Ephraim. I will be very fruitful in my life despite of my challenges. All of this will become possible through the powerful name of Jesus Christ, our Lord. Palagi pong tinatanong sa aming mga pari ito, Father, masama po bang mag-isip ng masama? Ano po sa tingin niyo? Is it a sin to have bad thoughts? Meron na po lumapit sa akin na ganyan. Father, masama bang mag-isip ng masama? Tanong ko po sa kanya, ano ba yung iniisip mong masama? Sagot po sa akin, Father, secret lang ha. May crush kasi akong pari. Ako yata yun, sabi ko. Masama po ba pag iniisip ko itong crush kong pari? Pero ano po sa tingin nyo? Is it bad to have bad thoughts? Masama ba ang mag-isip ng masama? And the answer is, it is. Masama ang mag-isip ng masama. Kasi kung hindi masama ang pag-iisip ng masama, dapat hindi natin pinagdarasal ito sa umpisa ng misa. We begin the Mass by confessing our sins to God. At anong sinasabi natin? Tayo'y nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Kung hindi masama ang nag-iisip ng masama, dapat sinasabi natin, hindi tayo nagkukumpisal, ang kinukumpisal lang natin sa ating salita, sa ating gawa. Pero tingnan niyo po, saan nag-uumpisa ang paggawa ng masama? Sa isip ng tao. Hindi ka magkakasala kung hindi ka mag-iisip ng masama. Yan din ang pinapaalala ng ating ebanghelyo. Narinig natin, mga pari sa loob ng templo, they were elders, mga matatanda, respetado, ginagalang sa kanilang bayan. Nagplaplano daw, paano nila papatayin si Jesus. And they were justifying their sins. Ganyan tayo Pag meron tayong ginagawang masama, nag-iisip tayo ng dahilan para maging mabuti yung gagawin nating masama. That is what justification means. Ano ang sabi ng isa? Hayaan mo nang mamatay
para sa bayan, para sa pagkakaisa ng lahat. Kesa naman sa lahat tayo ay lipulin ng mga Romano. And yet, they were still sinning. Nagkakasala pa rin sila. Bakit? Kahit na ano pang sabihin nila, kahit na ano pang dahilan nila, masama pa rin ang binabalak nila. Be careful, my dear friends, when you think wrongly. Be careful, my dear friends, when you have bad thoughts in your life. Why? Because you might be planning to kill Jesus. Baka isa ka rin dun sa mga gustong makapanakit sa ating Panginoon. Guard your thoughts. Bantayan mo ang iyong isip. Marami tayong naiisip sa maghapon. Pero ang tanong, are they helpful? Remember that the seeds of our actions are our thoughts. Kaya nga may kasabihan that your thoughts will become your words will become your actions. Wala kang nararamdaman na hindi nag-uumpisa sa iyong kaisipan. Amen? Wala kang gagawin kung hindi mo ito inisip muna. Mag-isip ka ng masama, ano magagawa mo? Mabuti? Hindi. Masama. Kung merong masamang pumasok sa isip mo, ikaw din, kaya mong pigilan yan, kaya mong alisin niya. Amen? Tanungin mo ang sarili mo, ano ang masamang iniisip mo araw-araw? Bakit inaaway mo yung asawa mo? Kasi minsan, pinagdududahan mo siya. Amen? May nakita lang ibang babae, anong sinasabi mo? Hindi na ako mahal ng asawa ko. Sabi mo, di ba? Pinagdududahan mo yung asawa mo. Hindi yata binibigay sa akin yung sweldo, pero pantinatago. Bakit ka nakikipag-away sa kapitbahay mo? Bakit meron kang kinaiinisan na ibang tao? Ano yung naiisip mo? May nakita ka lang na pinost sa Facebook niya, o yata, yung pinaparinggan nito. Di po ba? It all happens in your thoughts. Bakit nagkakasakit ka? Stress yan. Amen? Ayaw mo man aminin, unconsciously, you're trying to suppress it, you're trying to hide it, you're trying to bury it, pero hindi mo maiwasan. Meron kang problema na ayaw mong harapan. Kaya nga, it manifests in your bodies. Amen? Aminin mo yan. Masakit ang balikat mo, masakit ang tuhod mo, masakit ang tiyan mo. Bakit? May galit ka. May sama ka ng loob. Sa nagumpisa yan? Sa kakaisip. Sa iyong mga pag-aalala. Sa kinabukasan. Yung pag-iisip tungkol sa pera, sa iyong kabuhayan. Amen? We can guard our thoughts. Just like how we guard our houses. Kung nga ikaw, napakaselan mo sa iyong bahay. Ayaw mo na merong dumi, alikabok na pumapasok sa iyong tahanan. Ganyan din po ang mga masasamang iniisip natin. Basura yan. Free your minds from bad thoughts and you will be free. Hindi ko po alam kung napanood nyo yung pelikula, yung kwento ni Peter Pan. Nung bata po tayo, di ba? Si Peter Pan nakakalipad. Merong mga ibang bata, inanyayahan. Gusto din lumipad. Alam niyo po yung palagi ang sinasabi, kung gusto nyong lumipad, sabi niya, think happy thoughts. Think happy thoughts. Hindi makalipad kasi hindi masaya yung iniisip. At napakaganda po, no? Kung gusto mong maging magaan ang iyong buhay, think happy thoughts. Maging masaya sana ang iyong iniisip. Pero tingnan mo, bakit napakabigat ng buhay mo? Because you do not have happy thoughts. You have bad thoughts. Gusto mo maging malaya? Gusto mo maging magaan ang buhay mo? Gusto mo maging masaya? Gusto mo maging payapa? Umpisahan mo sa pag-iisip ng mabuti. Umpisahan mo sa pag-iisip ng mga banal na bagay. At makikita mo, may pagpapala, bendisyon na mangyayari sa iyong buhay. Amen? Ito po yung ating pagdasal.
Humingi tayo ng tawad ngayon sa mga pagkakataon na napakarami nating iniisip na hindi naman mabuti, hindi nakakatulong. Mapatulong tayo sa Banal na Espiritu, sabihin natin, halina Banal na Espiritu, tulungan mo ko magkaroon ng mabuti at banal na kaisipan para sa aking pagpapatuloy sa buhay, magkakaroon din ng bunga na mabuti at banal.